Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back to our daily morning devotional. Ako po si Sister Sam, presider niyo sa umagang ito. At para po sa ating pagkasunod ng programa ay tayo magkakaroon ng um, opening song to be played by our technical, and then susunod po ito ng opening prayer na ihahanap po ni Brother Aldri Menjala, and pagkatapos po na mapapakinggan natin ang speaker sa umagang ito na si Sister Katie Menjala, and pagkatapos po na magkakaroon ng closing song and closing prayer. At ayun po ang pagkasunod ng programa natin sa umagang ito. Kaya ngayon po, tayo po ay dumako ngayon sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for guiding us throughout this, uh, for guiding us throughout the night. Thank you for waking us up again this morning, for giving us new life and strength, and for another opportunity to be hearing and studying your word. And please continue to bless us with the Holy Spirit,
especially the speaker, so that they may impart the message that you'd like us to receive, and maybe be able to be open enough to accept and observe the lessons that you like us to learn, so that we may become the children that you like us to be and become good examples to those around us. Please continue to bless us throughout this day. Keep us away from any possible harms and dangers and temptations, and God and bless our loved ones who are not with us as well as. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. So, ang title po ng ating devotional sa umagang ito ay Those Who Keep God's Commandments Are His Jewels, December 8. So, sa ating key text, ang ating key text ay mahanap sa Malachi 3 verse 17. Ang sabi po dito, And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will separate them, as a man spareth his own son that serveth him. Sabi po sa ating first paragraph, there are only two places in the universe in which we can place our treasures, in God's storehouse or in Satan's. God's work is moving slowly for want of means. Workers are not able to enter new fields, yet there are millions under the undisturbed domination of Satan. So, dalawa lang talaga yung lugar kung saan dalawa lang yung lugar na mapupuntahan talaga natin. There is no in between. Hindi kaya walang neutrality na nag-e-exist. Hindi ka pwedeng nagse-serve ka sa Panginoon, pero sine-serve mo rin yung sarili mong mga wants and needs. Kasi by serving yourself, you're being selfish. So, syempre, you are under the domination of Satan. So, kailangan we must identify on which side we are on and which side we want to uh, collect our treasures, kung saan natin gustong ilagay yung mga treasures natin. Ano? Kasi again, walang middle ground. It's either sa heaven tayo nagko-collect ng treasures, doon tayo it's either sa heaven tayo nagko-collect ng treasures or sa impyerno tayo mapupunta. Satan is busily laying his plans for the last mighty conflict when all will take sides. After the gospel has been traveling over the world for nearly 2,000 years, Satan will present to men and women the same scene that he presented to Christ. In a wonderful panorama, he will cause the kingdoms of the world in their glory to pass before them. He will present before them entrancing views of the kingdom of God, and he claims that these views are of his kingdom. But are they? No, no. So, alam naman natin na dahil papalapit na ang panahon, papalapit na ang katapusan, ay nagsisipag talaga si Satanas na gawin yung na-i-deceive yung mga tao. Ano? So, katulad nung napanood namin kagabi, ano siya, very satanic talaga yung pero it portrays kasi yung false prophets nga na nasa loob ng church kung saan in-infiltrate kasi although this is fictional pero kahit papaano there is parang may makikita kang doon similarities or like factual evidences na ito nga yung nais ni Satan. Ito yung gustong gawin ni Satan. Kasi dun sa parang film kagabi, yung may bata and parang tinuturing siyang God or tinuturing siyang parang pinadala nga yan ng Panginoon para iligtas
yung mga tao. Pero let us remember, di ba, yung mga false prophets. So, ipinakita yun doon na may lumabas sa verse sa Matthew. Kalimutan ko yung specific verse. Pero let us be weary or maging careful tayo sa mga bulaang propeta. At as the movie progressed, ayun nga, may mga tao na na-realize na, ay hindi, bulaang propeta pala yan si ganito, yung bata. Tapos, doon makikita na kahit paano, there are members in the church that, alam mo yun, that really study for themselves para hindi sila madaya. And there are those people na nadaya. Na, alam mo yun, parang dahil sa tingin nga nila na tama yung yung false prophet na yun na lang talaga yung sinusunod nila. And ayun nga, sa end ng movie makikita na-infiltrate nila yung church, which is yung gusto ni Satan. Yun talaga kasi yung gusto niya eh. He doesn't really want na may mga maligtas. Kasi gusto niya, if he goes down, everyone else will go down with him. So, ayun nga. And in the last days, sabi nga dito, mauulit yung ginawa niya kay Kristo, which is yung papakitaan ng kung ano man, sabihin natin, mga karangyaan dito sa lupa, na parang papakita niya, kung sasambahin mo lang ako, makukuha mo 'tong mga bagay na 'to. Which reminds me dun sa sinabi ng bata na, ah, parang demon yung bata talaga. So sabi niya na ang mga tao daw, ah, hindi sila sumusunod sa kanya dahil mabuti yung ginagawa niya. Sinusunod nila yung batang yon dahil madali. Dahil lahat ng gusto nila ay makukuha nila ng hindi nila pinaghihirapan. Which is, ganun nga yung pinapresent ni Satan. Ganun siya mandaya na mag-offer siya ng bagay na as of now, wala tayo. Pero yung ino-offer niya, hindi rin naman pag-aari niya. It's not his to begin with. Katulad nung ginawa niya kay Christ, di ba? In-offer niya yung buong mundo, yung riches, ganyan. Pero he forgot na si Christ yung nagmamay-ari ng earth. So, inassume niya lang na siya na yung representative ng earth just because nadayan niya na si Adam. Pero, ayun nga. So, totoo ba itong mga claims ni Satan na kapag sinunod mo ako, ito yung bibigay ko sa'yo, mangyayari ito sa buhay mo, ganyan, ganyan, ganyan. So, does he really have the right na ibigay yon sa mga tao? So, the answer is no. Kasi, to begin with, wala siyang karapatan sa kahit anong bagay dito sa mundo ito. Or, ayun, basta wala siyang karapatan na magbigay ng kung anong meron, salvation or whatever, dahil it is not his to begin with, or it is not his to give. So, kaya kailangan talaga na nag-aaral din talaga tayo. Hindi pwedeng nakaasa lang tayo sa isang tao, sa salita ng isang tao, just because we think of them we have high regards of them. Kasi 'di ba, ang advice pa rin naman sa atin ng Panginoon ay mag-seek talaga ng gospel at humingi tayo ng inspiration sa Holy Spirit and hindi sa kung sino mang tao. So kapag mag-aaral tayo ay dapat nanalangin tayo at humihingi tayo ng knowledge sa Panginoon para hindi tayo nadadaya ng ganun kabilis. Look, oh look, listen to the voices and powers that prevail in the world. The heavenly watcher sees the earth filled with violence and crime.
Is there any voice of prayer? Do you see any sign that is recognized? Do you see any sign that God is recognized? Look, you who are hesitating between obedience and disobedience. Look in imagination at the vast multitudes worshipping at Satan's altar. Listen to the music, to the language called higher education. But what has God written upon it? Mystery of iniquity. So kung i-assess natin yung mundo natin ngayon, di ba, let us remember Sodom and Gomorrah. Kung saan they were destroyed because of their sins. Not just because of one sin, pero kung gaano ka sinful na yung city na yun. And then, take that and put it into the scale of the world. Gaano na ba kasama yung mundo natin ngayon? Marami tayong makakita sa balita na si ganito, ay may ganito, may pumatay ng ganito, may nagpakamatay, may nagnakaw, may kung ano mang mga violence and crimes and sin. At i-assess natin, especially if we are still in doubt. Dahil alam naman natin na may dalawa nga lang napipilian. So if we are still in doubt or like if we are still in between, indecisive pa tayo, let us just put ourselves, alam mo yun, parang ilagay natin yung sarili natin dun sa sitwasyon kung saan nasa impyerno tayo. Or kung saan tayo yung nauusig ng mga tao. And, and yun nga, i-assess natin yung mga sarili natin. Yung music na pinapakinggan natin, yung kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo manamit, etc. So, ayun. Kailangan, we have to remember na at the end of the day or at the end of everything, dalawa lang talaga yung pagpipilian. And itanong natin sa sarili natin na sa last days ba, kasama ba tayo dun sa inuusig? Or kasama ba tayo dun sa manguusig? The working of the power of iniquity seems to have taken the whole world captive. Enumerate the vices of men and women if you can, but it is of no use to try to number them. Wealth is obtained by every species of robbery, not robbery of people alone, but of God. People are using his means to gratify their selfishness. Everything that they can grasp is made to minister to their greed. Avarice and sensuality prevail. So, napaka-ano ng iniquity ngayon. Napakalakas ng kapangyarihan niya. If napuno ng Sodom and Gomorrah yung galit ng Panginoon at that time, what more ngayon? It's not about comparing what generation is more sinful. Kung yung sa time ba ng mga Sodomites or ano ba, ng mga taga Sodom at Gomorrah or kung mas makasalanan tayo ngayon. But ayun nga, nakalagay dito, enumerate the vices of men and women if you can. Kung kaya natin ilista lahat ng kasamaan na ginagawa ng mga tao ngayon, kaya ba nating ilista yun? Pero, ayun nga, hindi, it is no use na ito-try pa natin na isa-isahin yun. Dahil, it's very evident na ang dami na nga kasamaan dito sa mundo natin na ito. Dito sa Pilipinas or dito sa news, 'di ba? Nakita natin sa ibang nations in terms of greed kasi nakalagay dito robbery. In terms of greed, may mga governments or government people na parang nag-riot na yung mga tao dahil sawa na sila sa corruption. And dito din sa Pilipinas, gano'n. Pero, hindi lang dapat nagfo-focus sa parang dun sa mga bagay na yun. Pero,
doon din sa mga tao, especially sa mga members ng church na nagmi-misuse ng funds ng Panginoon. Kaya alam mo yun, gambling is not glorified or hindi siya accepted. It is because anything, ayun nga, may mga bagay na nakukuha natin, especially yung pera. Ito ay hindi natin nakukuha because of parang dahil sa sarili natin. Nakukuha natin ito dahil binibigay ito sa atin ng Panginoon. And if we use it sa gambling, alam naman natin yung ah parang ano ng gambling, di ba? Kapag ginamit natin siya dun, we are misusing it and hindi nag-glorify yung Panginoon sa ginagawa natin if we gamble. Kasi imbes na yung pera na yun ay gamitin mo dahil nga binigay yan sa'yo ng Panginoon for you to, for your survival, for every day, and if God gave you, alam mo yun, na mas malaking pera, syempre, He expects you to um, give it as a blessing to others. Pero kapag ginamit mo siya sa gambling, syempre, hindi nag-glorify yung Panginoon. When you use it for gambling, it's just about greed and selfishness. But they do not see all things. John saw this multitude. Ay, makita. This demon worship was revealed to him, and it seemed as though the whole world was standing on the brink of perdition. But as he looked with intense interest, he beheld a company of God's commandment-keeping people. They had the sign of the living God upon their foreheads, and he exclaimed, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." So, i-assess po natin, if our lives are reflecting what God wants us to reflect it as. I-assess natin kung tayo ba ay we will be looked upon as lost souls na mahirap nang ibalik, or are we those na kasama dito sa sinasabi na here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, dahil sa huling panahon, ay, ayun nga, dalawa lang talaga ang mapupuntahan natin. And it is either we serve God or we serve ourselves, which results in we are serving Satan. So, yun lang po ang devotional na sa umaga ito. Good morning po and God bless. Ayan po, maraming salamat Sister Kitty sa mensahe na ibinahagi niyo sa umagang ito, na ayun nga po, na ang Panginoon ay tine-treasure ang kanyang mga tauhan na nagre-remain faithful sa kanya katulad ng mga jewels. At ayun nga, sa huling araw na lahat ng mga tao ay pipili kung kanino sila mag-side, sa Panginoon ba or kay Satan. At ayun nga po, si Satan ay gagawin niya ang lahat ng bagay na kaya niyang gawin para i-deceive ang mundo. At na ma-deceive niya yung buong mundo with lies. At ayun nga, maraming tao ang mahuhulog sa kasalanan ito, pero may mga tao din po na marirealize yung tuksong ito at lalayo sila at lalapit sila sa Panginoon. So kahit po ang
mundo natin ay punong-puno ng kasamaan, ang Panginoon pa rin po ay meron siyang faithful group na nagre-remain dito sa earth. At yung mga na magsusunod sa Kanya at gagawin yung Kanyang mga commands at merong pananampalataya kay Kristo, sila po yung maliligtas. Sa itong mga taong ito, sila yung may seal ng Panginoon. At sila po ay maliligtas sa maprotektahan, katulad po ng isang ama na kanyang pinoprotektahan ng kanyang mga anak. So, yun po ang devotional natin sa mga ito. Kaya ngayon po tayo ay dumako na sa ating closing song and then closing prayer by our speaker. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for the wonderful day that you've given to us. Please guide us again this please guide us throughout the day as we go on about our errands, and please also guide our loved ones that are not with us, and please also help us to apply the message that we have heard this morning. May we again assess ourselves in order that for us to clearly choose a side and not choose the one that is
under Satan's domination. And please also, again, get our loved ones that are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us from the sins that you have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, maraming salamat Sister Katie sa pag-lead ng ating closing prayer and maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami mamayang gabi para po sa ating daily evening devotional and bukas po ng umaga para po sa ating daily morning devotional. So, dito po nagtatapos ang programa natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all.